No? At lalo na kabilang tayo sa cluster 4, no? Ano po 2A hanggang 2F yan, no? Mga kapatid. No? Assignment yan sa DOCGM. Hindi lang yung mga ka-member sa SOG dito, pero DOCGM lahat tayo kasali doon. Amen. Mga kapatid, are we praying for harvest? Mga kapatid, no? Dahil yun po ang ating Great Commission, mga kapatid. At ngayon po, mayroong ginagawa na yung intercessors for Cavite, mga kapatid, no? Napakahalaga talaga ng prayer. We must prioritize God's kingdom. We must prioritize yung mga pinapagawa ng Lord. At yung vision ay hindi naman lingid sa ating kaalaman, mga kapatid. Ang vision ay nasa salita ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Di na po natin pagtagalin pa. Ang title nito ay Prioritize God's Kingdom. Basahin ulit natin, mga kapatid. Prioritize God's Kingdom. Marahil marami na talaga sa atin yung favorite nating verse ay Matthew 6:33. At actually, yes, mga kapatid, napaka-ganda talaga ng verse na yun. Aminado ba tayo doon? No? Lalo na yung iba kapag nakita mo, all these things shall be added unto you. Amen. Yun yung hinahanap kaagad ng tao, pero merong kondisyon, mga kapatid. No? Alam ba natin, bago maging powerful ang buhay natin, dapat isa sa buhay natin yung Matthew 6:33. Amen. Sino gusto dito maging powerful life? Yung buhay niya, yung Christian life niya. No? Hindi yung sala sa init, sala sa lamig tayo, yung pananampalataya natin, kundi dapat lagi tayong nag-aapoy. Amen. Ibig sabihin nandun yung fire. There's a fresh fire, fresh oil from the Holy Spirit. Amen. At walang iba kundi kung hanapin natin ang kingdom ng Panginoon at ang kanyang katwiran, doon po natin masusumpungan yun, mga kapatid. Pag sinabing kingdom of God, ano yung inilalarawan nito? No? Kaharian, tama? No? Kingdom of God, kaharian. Ibig sabihin sa kingdom may hari. Amen ba, mga kapatid? Sa kingdom may hari. Ilan yung hari? Isa lang. Sino yung hari, mga kapatid, na ating kinikilala dito sa kingdom of God? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At yung hari, merong sinabi. Sino nakakaalam dito yung sinabi ng hari? No? Bago umakyat sa langit, ang Panginoong Kristo may sinabi siya sa kanyang mga disciples. Ano yun? Go and make disciples of all nations. No? At pagkatapos, na-receive pa ng mga disciples ang Holy Spirit. Sino naka-receive ng Holy Spirit dito? Amen. Amen. No? If you want to have a powerful life, you must be filled with the Holy Spirit. Sabi po sa Biblia, do not get drunk with wine. No? Huwag kang maging alipin ng grapes. Sino alipin ng grapes dito? Kung ano-ano mang mga bagay. Huwag kang magpa-alipin sa anong mga bisyo or mga bagay sa mundo. But be filled with the Holy Spirit. Paano, pastor, tayo mag-filled ng Holy Spirit, mga kapatid? Ano sabi? Matthew 6:33. Ayan. Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. Self-explanatory na to, mga kapatid, no? Madaling intindihin. Tama po ba? Yes. Amen. Yes. Pag sinabi natin higit sa lahat, ano po ang ibig sabihin sa atin noon? No? Minsan nasasabi natin sa tao yan eh. Minsan yung ibang tao, di ba? Sabi niya, mahal, ikaw ang higit sa lahat sa mahal na mahal ko. Sa anak, di ba? Minsan nasasabi, di ba? Higit sa lahat ng bagay, pinakamamahal kita, anak. No? Pero nabasa mo sa Biblia, ano dapat yung higit sa lahat? Sabi doon, higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. No? Sino dito may desire talagang pahalagahan ng kaharian ng Diyos? Amen. Amen. At paano natin napapahalagahan ng kaharian ng Diyos? Sa pagsunod. Amen. Madali bang sumunod? No? Sabi doon sa English, seek first His kingdom
His righteousness. Sa ibang translation, mapagharian dapat tayo ng Diyos. Dapat kabilang ka doon sa kaharian niya. Sino naniniwala dito kabilang siya sa kaharian ng Diyos? Amen. By faith, no? Yes. In the Lord Jesus Christ, by faith tayo naniniwala, kabilang tayo sa kaharian ng Diyos. At iisa ang hari, ang Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng first, meaning, He is your priority. No? Pag-una, anong dapat dating gawin? Yun ang pinakamahalaga. Tama po mga kapatid. Sino ang inuuna dito paggising yung kape? Pag yun ang inuna mo, yun ang pinakamahalaga sa'yo. O naghahanap ka kaagad ng almusal. Sino inuuna dito paggising, inuuna yung cellphone? Okay, marami atang guilty dito. Sino kaya yung nag-like sa my date ko at saka sa picture ko? O di kaya yung may nag-chat sa reply, may nag-reply sa chat ko? No? Are we all guilty? No? Minsan nakakaligtaan natin at kapag nahook ka na doon sa Facebook or kung ano mga bagay, wala na, hindi ka na nakapag-pray. Hindi ka na nakapanalangin. Hindi ka nga nakapagpasalamat. Sino nakapagpasalamat na sa Lord dito? Amen. Amen. Araw-araw, no? Adlaw-adlaw. Pasalamat sa Panginoon. Amen. Priority, mga kapatid. Pag sinabing priority, lahat gagawin mo para, di ba? Maging mahalaga or pinakauna yung bagay na yun. Amen. Mga estudyante, para kanino tayo, bakit ginagalingan natin sa school? No? Para kanino na? Para ba yun sa sarili mo lang? Para sa pamilya ba yan? Di naman masama, no? Pero higit sa lahat, dapat para yan sa kalwalhatian ng Diyos. No? No? At para sa mga nagtatrabaho o nagnenegosyo, no? Dapat po para sa kalwalhatian ng Diyos yun. Seek first His kingdom and His righteousness. Pagharian tayo dapat ng Diyos. Kasi minsan na sa linggo lang tayo na paghaharian ng Diyos. Pag Lunes na, ikaw na yung hari. Tuesday, Wednesday, Thursday. No? Kaya mahalaga prayer eh. Diba? Naalala niyo yung guidelines ng Panginoon? Yung prayer ay dapat araw-araw. Daily yan, mga kapatid. Open communication to God. Amen. When you want to have a powerful life, you got to live a life of prayer. You got to live a life of in accordance to the will of God. Amen, mga kapatid. At siya dapat ang hari ng ating buhay, hindi yung ating sarili, hindi kung sino. No? Dapat nakikita ang kapangyarihan at impluwensya ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba, mga kapatid? Yung puspos ka ng banal na espiritu, ibig sabihin, impluwensya ng banal na espiritu dapat yung isinasa buhay mo. Amen? Hindi yung impluwensya ng kung sino. Kaya mahalaga pagbabasa ng Bible eh. Amen. Ang kingdom of God, tinatawag din kingdom of light. May dalawang kingdom sa mundo, mga kapatid. Kingdom of light at kingdom of darkness. No? At kapag inugat natin sa Hebreo o Griego, kung ano ibig sabihin ng darkness? Ignorance. No? Ibig sabihin, ignorante sa salita ng Diyos. Kaya hindi nagiging matagumpay ang buhay. Diba? Kapag darkness, ang ibig sabihin talaga sa Bible, ignorance. Hindi mo alam eh, wala kang alam eh. Pero nung kay Jesus ka na, you receive the Word, no? And Jesus is the light, He is the living Word of God, naliwanagan ka ngayon. Nagkaroon ka ngayon ng Logos. Ano yung Logos? Sa John 1:1 makikita natin yun. God's Word. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Tinatawag sa Hebreo na Logos. At ang ibig sabihin nun ay knowledge. Sabihin natin knowledge. Sabihin natin wisdom. Aha. Kaya pala marami, kahit sinasabi Kristiyano, talunan. Bakit? Ignorante sa salita ng Diyos.
hindi na paghaharian ng salita ng Diyos. Ang impluwensya niya ay impluwensya ng sanlibutan at hindi impluwensya ng kaharian ng Diyos. Ano ba dapat ang ginagawa sa kaharian ng Diyos, mga kapatid? No? Yun nga po yung ating mandato, to share the Word of God. At paano mo ma-share yung Word of God kung ang sarili mong buhay ay hindi nakikita ang kapangyarihan ng Word of God? Amen, mga kapatid. Una, magsisimula sa ating sarili. No? Hindi mo agad isasalamin yung Biblia sa kapwa mo agad. No, ay si sister to, ay si brother to. Diba? Hindi, ikaw muna. Para magkaroon ng transformation. Sabi natin, transformation. Amen. Sino binago dito ng Lord? Amen. At patuloy na binabago ng Diyos. Amen. Dahil nandito tayo sa kingdom eh. Pag wala ka sa kingdom of God, mababago ka ba? Paano mo malalaman, sister o brother, pag nasa kingdom of God ka na? Kapag nasa tamang landas ka na? Paano malalaman? Sabi ng Biblia, you will know them by their fruit. Anong klaseng buhay meron ka? Anong klaseng ano ang pakikipagkapwa-tao mo? How do you manage your family? How do you manage your finances? It is connected to your spirituality. Amen. Kaya napakahalaga, kung gusto mong maging makapangyarihan ang buhay mo, kapatid, seek first the kingdom of God and His righteousness, not your righteousness. Dahil maraming tao self-righteous. Katwiran niya ang pinapairal niya. Pero malalaman mo ang isang tao pag nasa kingdom of God, yung katwiran ng Diyos ang isinasa buhay niya. Amen. Hindi ka na alipin ng alak, sigarilyo, ng droga. Hindi ka na alipin ng mobile games. Hindi ka na alipin ng pornography or kung ano-anong mga addiction. Bakit? Nasa kingdom of God ka na eh. Amen. Amen. Alipin ka na ng hari, ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kapag ang isang tao, sinasabi niya siya ay Kristiyano, pero alipin pa siya ng mga bagay sa sanlibutan. No, marahil hindi talaga siya naipanganak muli. Marahil narinig niya, na-receive niya ang Word of God, ninuya niya pero dinura niya. Amen, mga kapatid. No? Hindi tayo nakatingin kung sino yung preacher, kung sino yung nagsasalita. Dapat mismo alam natin ang salita ng Diyos. Kung alam natin, if we know God's voice and the sheeps, no? Yung mga tupa, the flock, knows the voice of Jesus. Kung alam mo yun, tanggapin mo ng buong puso. Amen. Ang ganda kanina sa devotion pa lang eh. No? Sumpa at pagpapala. Siyempre doon tayo sa pagpapala, mga kapatid. Sino ba gustong masumpa? Wala naman ho, di ba? Pero ang kadalasan, bakit nasusumpa ang tao? Sabi sa Biblia, si Satan ang prince of darkness. Ano ibig sabihin ng prince? Prinsipe. Tama naman sa Tagalog, ano? Pero sa ibang salita, ruler. No? Kaya pala si Satan, nakokontrol niya yung ibang mga tao. Bakit? Kasi ignorante sa salita ng Diyos. Hindi nagde-devotion. Hindi nagpe-pray ng tamang prayer. Ang prayer lagi niya is Panginoon. Hindi nagsa-start sa Panginoon eh. Nag-i-start sa Panginoon eh. No. Ano bang sabi ng Panginoon sa guidelines ng prayer, kapatid? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Humingi na ba agad? Makikita mo doon, mga kapatid, bakit Ama yung tawag. No? May relasyon ka eh. It talks about you are a child of God and He is your Father.
Sino nagtitiwala dito sa Ama niyang nasa langit? Amen. Sambahin ang pangalan mo. Siya itataas mo. Seek first His kingdom, His righteousness. No? Your kingdom come. Your will. Yan po ang guidelines ng prayer, mga kapatid. Hindi naman agad hihingi ka agad na, no? You must acknowledge first na He is God, He is the Most High, He is Almighty. No? Sino pumunta sa umagang ito para sumamba sa Diyos? Amen. Sino naman ang pumunta sa umagang ito para lang humingi sa Diyos? Are we all guilty? Kasi nung nag-uumpisa pa lang, no, sisimba. Kasi bakit? May kahilingan ako sa Lord eh. Mga ilang gabi, no, dapat yung simbang gabi mabuo ko to. Kasi para yung wish ko matupad. No? Sino naniniwala doon? Sa wish. We don't believe in luck. We believe in Jesus. Yes, amen. Amen, mga kapatid. Pagharian ka muna dapat ng Diyos. Paano mapagharian ng Diyos? Dapat hindi ka na ignorante sa salita niya. Hindi ka na ignorante sa mga eskema ng kaaway. No? Bakit? Meron ka ng salita ng Diyos. Naalala niyo Matthew chapter 4? Yes. Na-encounter ng Panginoon si Satan. Yes. Bakit hindi siya natalo? Bakit hindi natalo ang Panginoon Jesus? Bakit? Hindi siya ignorante dahil siya nga ang Word eh. Diba? He is the living Word of God. No? So kung ikaw, kapatid, kahit sinasabi natin matagal na tayong Kristiyano, pero ignorante ka sa salita ng Diyos, pwede ka pa rin makontrol ni Satanas. Amen. His kingdom. Dapat pagharian tayo ng Diyos. Makita sa pamumuhay natin, sa karakter natin, sa lifestyle natin. No, yung kapangyarihan at impluwensya ng Diyos. Halimbawa, no, sabi sa Biblia, huwag kang makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Impluwensya yun ng Banal na Espiritu, tama? Hindi mo sinunod. Kasi sabi mo, ay, okay lang yan. I am powerful kasi ano naman ako, Christian naman ako eh. No? So punta ka ngayon doon sa sugalan, inuman, di ba? Kung ano-anong mga kamunduhan. No? Sa tingin mo, hindi ka ma-impluwensya. Alam niyo, ang isa sa pinaka-strategy sa Bible, mga kapatid, mula Old Testament at New Testament, ano? Pag-iwas. Aha! What a revelation! No? Yung iba kasi nilalabanan eh. Hindi, kaya ko to. Pag-iwas. Sabi sa New Testament, get rid of all, flee from lust. Iwasan mo ang pita ng laman. Amen. Dahil hindi yan pangkaharian ng Diyos. Yan ay pangkaharian ng kadiliman. Amen, mga kapatid. No? Yun yung seek ye first. May pag-iwas ka doon sa mga bagay na alam mo pwede kang makontamina. Yung malinis bang tubig, pag hinalo mo sa maduming tubig, lilinis yung maduming tubig? Ignorance. Maraming ignorante. No? Minsan, yun yung tinatawag na extreme faith. Ay, hindi ako magpapadoktor. Diba yung iba pag gano'n? No? Hindi naniniwala sa doktor. Naniniwala lang sa Panginoon. But the most spiritual things that you must do is to consult a professional. May it be a psychiatrist, psychologist, cardiologist. Amen po, mga kapatid. Kapag tayo ba ay ignorante sa batas natin dito sa Pilipinas, anong mangyayari? Pwede kang makulong. No? Sa batas trapiko, may batas po dyan, no? Para sa mga driver. No? Pag alam mo yung buong batas na yan,
iwas ka na ma-violate yan. Tama po ba mga kapatid? Kapag alam mo mga nakakasama sa katawan mo, dahil may batas ng katawan eh. Alam ba natin may batas ng katawan? Nilikha ng Diyos yan eh. Di ba? Mula sa alabok. So, it should receive natural food. Pero pag ang laging nilalagay mo dyan ay puro chemical, no? O yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa katawan mo, ano mangyayari sa katawan mo? Masisira. Amen. So kung ikaw ay nasa kingdom of God na, mga kapatid, dapat iba na yung mindset mo. Hindi na dapat traditional. Hindi ka namumuhay sa tradisyon, sa pamahiin, sa zodiac sign, sa horoscope. Ano ba yung horoscope ko today? No? Tapos yung panalangin mo, Lord, nawa mapanaginipan ko ang mga number sa loto para maitaya ko mamaya. Kingdom of God ba yun? Righteousness ba yun? Ng Panginoon? Is that how you make decisions, mga kapatid? Paano dapat magdesisyon ng isang Kristiyano? In accordance to the will of God. Dahil you are walking in the light, maliwanag ang pag-iisip mo, may pangunawa ka sa mga bagay-bagay, at hindi ka mapapahamak. Yun ang gamit ng Word of God. Amen po, mga kapatid. Kaya, naalala niyo ba si Solomon, mga kapatid? Si Solomon ba, anong hiniling niya sa Diyos? Lord, give me wisdom and knowledge. The very word there in Hebrew is logos. Yung knowledge. Or in other terms, God's idea. Ayan. Lord, bigyan mo ako ng idea para mapamahalaan ko ang buong Israel. Yun ang hiniling ni Solomon. Tama po, mga kapatid. At anong nangyari nung natanggap niya yon? Naging maayos at maunlad ang bayang Israel. No? Pero, ano nangyari kahuli-huli ang buhay ni Solomon? Sino man nakakalam dito ng history? Amen? Bakit bumagsak si Solomon? Ano yung sinabi kong strategy? Pag-iwas, tama? Yung sabi sa Bible eh. Old Testament pa lang, yung New Testament eh. Iwas ka sa mga bagay ng kadiliman. Eh si Solomon, nag-asawa siya ng mga hindi mananampalataya. Ano nangyari bandang huli? Na-deceive siya. Bandang huli, sumasamba na rin siya sa Diyos-Diyosan. Oh, kaya nasira ang bayan. Naunawaan natin mga kapatid, you must have a consistency, consistent relationship with God. Hindi natin ipangahas na matagal na tayo sa Diyos at kaya na natin ang lahat ng bagay. No. It's a continuous relationship from here to eternity. Mga kapatid, sa kingdom of God. No? At continuously tayo ay nagpapasakop, sanctification, no? At natatransform ang buhay natin, yung pananaw natin sa buhay, no? Hindi yung sasabihin mo, di ba? Hanggang dito na lang ako, ito lang yung kaya ko. Hindi. Sino naniniwala dito marami siyang potential? Maraming gift ang Panginoon sa kanya. Amen? You are blessed, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. Yan. Genesis pa lang eh. Binless na tayo ng Panginoon eh. Nung pagkalikha pa lang eh. Diba? Iba yung pagkalikha sa mga hayop, iba yung pagkalikha sa tao. No? Dahil iba ang nilagay sa atin ng Diyos. Merong nilagay siyang, sabihin natin, brain. Yan. Brain. No? Lahat tayo may brain, naniniwala. Amen? Binigay yan ng Diyos. Doon yung ability. No? Binigay tayo ng Panginoon ng mga ability para magamit natin for His glory, mga kapatid. Yun nga lang, yung iba, hindi na-exercise yung kanyang ability. Kaya nagkakaroon ng disability. Hindi na-exercise yung Word of God. Eh, sabi ng Panginoon, you are more than conqueror. Ikaw naman di naniniwala. Paano ba ako magtatagumpay? Daming mga problema. Diba? Kung una pa lang hindi mo na pinaniwalaan yun, paano mo kikilusan yun? Diba? Paano yung all these things shall be added unto you? Paano maidadagdag sa
sa'yo ng Diyos ang lahat ng mga bagay kung hindi ka napaghaharian ng kanyang salita. Kung hindi ka napaghaharian ng God's idea, ng knowledge and wisdom from the Word of God. Kung hindi ka puspos ng banal na Espiritu, kapatid, madadaya ka. Kung ignorante ka, madadaya ka. No? Kaya nga sa Bible inatake din yung mga traditions of men. Alam ba natin yun, mga kapatid? Kasi yung mga paniniwala na nilikha ng tao, kadalasan hindi batay sa salita ng Diyos. Tama po. At yun ang isang instrumento na ginagamit ni Satanas para ma-deceive ang mga tao because ignorance. No, magkakaroon ng ignorance, ng darkness sa kanyang puso at hindi siya mapaghaharian ng Diyos. Bakit? Dahil yun ang tinanggap niya sa buhay niya. No? Yung pagiging ignorante. Sino dito naniniwala siya'y matalino? Parang konti, no? Naniniwala ata yung karamihan ignorante siya. Wala siyang kaalam-alam. Sino naniniwala siya'y matalino? Binigyan ka ng utak ng Lord, ng brain No? Pag hindi yan nagamit ng tama, mga kapatid, no? Madideceive ka. At hindi mo magagawa ang mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. No? Pag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, it will reflect in your character. No? Unti-unti makikita yung pagbabago. Amen, mga kapatid. Unti-unti, yung dating palamura ka, di ba, nagulat ka lang. Expression mo, mura na agad. No? Tapos, lahat ng mga sinasabi mo, chismis, yan. Sino mahilig sa chismis dito? Sino mahilig magpantay ng buhay ng may buhay? Yan. Hindi nahilig yan sa Kingdom of God. Sa Kingdom of God, hindi na yan ang hilig natin. Ang hilig na natin, prayer, devotion, and go and make disciples. Amen. Amen, no? So yung mga makakasira ng impluensya ng Diyos sa buhay natin, iwasan na natin. No? Alak, iwasan mo yan. Bakit? Makakasira yan ng impluensya Diba? Sabi, do not get drunk with wine. It will just cause desolation o kasarian ng buhay mo. But be filled with the Holy Spirit. Yun po ang sabi, mga kapatid. Iwas ka dun sa damo. Ano yung damo? Yung marijuana. No? Isipin mo, alipin ka ng halaman. Sunod-sunuran ka sa halaman, sa tabako, o kung ano-anong halaman. Kung matalino ka, yung hari mo ba halaman? Yung hari mo ba grapes? Yung hari mo ba chemical? Kung matalino ka, amen? So, may sinasabi ba sa Biblia na kamangmangan at katalinuhan? May aral bang Biblia doon? Yes. Sa Kingdom of God, pag nasa Kingdom of God ka na, tumatalino ka. Amen. Hindi ka na namumuhay sa tradisyon, hindi ka na namumuhay sa impluensya ng sanlibutan. Bakit? You are in the Kingdom of God. And the King of Kings is taking care of you through the Holy Spirit. Huwag ka lang dapat mapuputol sa communication sa Kanya, sa relationship sa Kanya. Diba? He is the vine, we are the branches. No? Sino gusto ditong mamunga ng mamunga at umunlad? Amen. Amen. Connect to the King. Amen. Seek His kingdom and His righteousness. Yun ang isabuhay mo. No? Hindi yung mga iniidolo mo na artista o kung sinong tao. No? So, kaya sabi, it will show in times of testing. Sabihin natin, testing. Yan. Paano nalalaman ng Diyos kung talagang develop na yung karakter ng isang tao? Merong testing. Amen. Ayan. Amen. Bago ibagsak yung blessing, merong testing muna. Yes. No? Ito ba'y talagang nagtitiwala sa akin o hindi? Naalala niyo si Job? Yes. Ayan. Naalala niyo si Elijah? Amen. Yan. Kahit mga man of God na sila, grabe yung testing. Amen. Pero dahil hindi sila ignorante sa pagkakilala sa Diyos, hindi sila nadidimlan yung kanilang isip, hindi sila apektado sa problema ng buhay. Bakit? Kilala nila ang Diyos Hindi sila ignorante. Hindi sila nadaya ng kung sino. No?
At mismo ang Diyos ay may tiwala sa kanila. Amen. Kay Job at kay Elijah na sila'y magtatagumpay. Alam mo ba kapatid, may tiwala sa iyo ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, may tiwala sa iyo ang Diyos. Yan. Diba? Kinakanta pa nga natin yan. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita. Paano hindi mo mabibigo ang Diyos? Kapag alam mo yung katwiran niya. Amen. Kapag meron kang wisdom and knowledge, hindi ka madadayak ng kahit na sino man. Amen ba mga kapatid? At magagawa mo kung ano ang nais ng Panginoon. Bakit? Hindi ka ignorante sa salita niya. Nasa kingdom of God ka na eh. No? Kaya pala in-emphasize ng Panginoon ito, no? To seek first His kingdom. No? At merong direktiba sa atin ito mga kapatid, no? Live in obedience to Him. Sabi natin, obedience. Yan. Paano mong masusunod ang Diyos kung hindi mo alam ang Kanyang salita? Sige nga kapatid. Ang alam mo lang salita doon sa TV, ng kung sino-sino, salita ng politiko, no? Salita sa radyo, salita ng kapitbahay mo na nagchichismisan, salita sa Facebook ng mga vlogger o influencer. Paano mong masusunod ang kalooban ng Diyos, maluluwalhati ang Diyos kung hindi natin alam ang Kanyang salita? Sino nagbabasa ng Bible dito? Parang story, may short dyan. No? You got to have your daily devotion, mga kapatid, para hindi ka maging ignorante, para maayos ang buhay mo. Huwag mong iasa, di ba sabi kanina sa devotion, huwag mong iasa sa tao. Di ba? Huwag kang magtiwala sa tao. Bakit? Sumpa ang abutin mo nun eh. Kahit pa mahal mo yan sa buhay, hindi ka dapat magtiwala dyan. Sa Diyos ka dapat magtiwala. Kahit malapit ka sa politiko na yan, o sa kung sinong may posisyon na yan, hindi ka dapat dyan magtiwala. Sa Diyos ka dapat magtiwala. Because many people can fail you. They will, because we are imperfect people. No? Pero ang Diyos, hindi ka niya bibiguin. Amen. Basta panghawakan mo yung salita niya, isabuhay mo yung salita niya, no? Na meron pa lang siyang planong maganda sa atin dahil tayo nasa kaharian niya. Amen. So, mga kapatid, basahin natin Philippians 4:19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Sino naniniwala sa verse na ito? Amen. Pastor, paano ako maniniwala? 0-0 kami. Ganun bang katwiran mo? Kaninong katwiran yan? Sige nga. Kaninong impluensya yan? Kasanlibutan yan eh. Sinabi na nga, di maubos na kayamanan ng Diyos. Let the poor say, I am rich. Let the weak say, I am. Dinideklara ba natin sa sarili natin yan? O hindi tayo naniniwala sa hari? Pag na-receive mo yung salita ng hari, tanggapin mo. No? At magmamanifest yun sa buhay mo. Makikita sa buhay mo that you are with Christ, you are in Christ, you belong to the kingdom of God. Kapag yung nilalakaran mong katwiran ay sa Kanya. No? Kung laging sinasabi mo, napakahirap ng buhay mo, no? Wala na bang katapusan to, Pastor? Meron. No? Kung na-receive mo yung Word of God. Sino naka-receive ng Word of God? Ito, di maubos na kayamanan ng Diyos. Naniniwala ba tayo kaya tayong bigyan ng Panginoon ng paraan? No? Naalala ko yung sabi ni Bishop Lazada, no? One of the curse is poverty. Mga kapatid. No? Pero pag binigyan ka ng kaparaanan ng Panginoon, yung logos, yung God's idea, binigyan ka ng idea ng Panginoon para mapagtagumpayan yung kahirapan. No?
mangyayari ng mga kapatid, no? Doon pa lang, magiging buhay na patotoo ka na eh. Amen. Amen, mga kapatid? Amen. Hindi ka pinaunlad ng Panginoon para sa sarili mo lang. There's a purpose Amen. for His kingdom. Ulitin ko, sino naniniwala, sabi ng Panginoon, maunlad ka? Amen. No? Na hindi ka mananatili sa mga problemang yan. Amen. Dinadaanan lang yan. Amen. Kasi sa kingdom of God, no? Nandun eh. Ang provision, diba, ng Panginoon. Nandiyan yun. Depende lang sa ating sarili. Kung namumuhay tayo sa kaharian ng Diyos. O tuwing Sunday lang tayo nabubuhay sa salita ng Diyos, and then Monday, sa mundo ka na naman, Tuesday, Wednesday, no? So dapat seek first His kingdom and His righteousness, mga kapatid. And all. Pag sinabing all, kasama ba doon yung kalusugan mo? Amen. Kasama ba doon yung protection ng pamilya mo? Amen. Yung finances mo, kasama ba doon? Amen. Kasama po lahat yun. Na, lahat ng inaalala mo. Kaya ang konteksto ng Matthew 6 ay about worrying of men. Diba? Yung kanilang worries of men. No? Ano bang inaalala natin, mga kapatid? Natanong ko nga nung nakaraang Bible study, anong kinakatakot mo? Diba? Ano bang inaalala mo? Diba? Yung sabi sa atin ng Panginoon eh. Kaya, napakaganda ng solusyon ng Panginoon, no? Kapag ikaw ay nababagabag, mga kapatid, itaas mo sa Diyos. Let your request be made known unto God. No? Yan ang sinasabi. Dahil nasa kingdom of God ka na eh. Hila ka na sa sanlibutan eh. Strangers ka na lang dito. Amen. Citizens of heaven ka na. Yes. May mansion ka nga eh. Yes. Sabi mo sa katabi mo, ang yaman mo na. Yaman mo na. Yan. Baka sabi mo, ang yapang mo na. Ang yaman mo, bakit? Dahil sa Lord yun, mayaman ang Diyos. Ayan o. Hindi maubos, Philippians 4:19. Hindi maubos na kayamanan ng Diyos. Eh, ikaw ay anak ka ng Diyos. At sinabi pa, ikaw ay tagapagmana. Hallelujah. Amen. Amen. Na mga bagay na inihanda ng Diyos. Pero hindi ka naniniwala. Yun ang problema. Lack of faith. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, you o little faith. Hindi sinabing wala silang pananampalataya. Little faith. Yan. Hindi ko sinasabing wala kayong pananampalataya. Ha? Ibig lang sabihin, baka maliit pa lang yung pananampalataya mo. Kaya nga, ang lagi mong unahin ay si Lord. Ang lagi mong unahin ang salita niya. Ang lagi mong unahin yung gawain niya. Amen. Amen. And all these things shall be added unto you. When you take care of God's business, He will take care of you. Amen? Where God guides you, He will provide for you. He will take care of you. Mga kapatid, ikaw ba pababayaan ng Panginoon kung ginagawa mo yung kalooban niya? I've never seen a man forsaken, sabi nga sa Biblia. Or I've never seen a righteous begging bread. Mga kapatid, ano lang ang nangyayari? Nagiging ignorante lang kasi ang karamihan. Na hindi niya alam mayaman pala siya. Hindi niya alam pinagpala na pala siya. Hingi siya ng hingi ng pagpapala, nariyan na pala, nandito na pala. Hindi mo lang nakikita at na-exercise. Amen? Sabi pa nga kay Adan at Eva, make dominion over the fish in the sea, over the animals of the land. Amen? Ikaw ang dominion. Magro-rule ka. No? Kaya sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka. Ayan. Amen. Ayan, so kaya sabi, His idea of what we need is often different from ours. Kasi yung idea ng Diyos at idea ng tao ay laging salungat. Sabi nga sa Isaiah 55, His thoughts are not
your thoughts. His ways are not your ways. No? Kung gaano kataas ang langit at ang lupa, ganon katayog. Ganon yung sukat, di ba? Ng katalinuhan ng Diyos, di ba? Sa langit. Kaya sabi, huwag tayong maging ignorante sa salita ng Diyos. No? We may see our need, no? Kasi akala mo lagi, kapatid, pera ang kailangan mo. Basta, kailangan ko ng pera eh. Akala lang natin yun lang ang kailangan natin. Akala natin yun ang pangunahing kailangan natin. Pero hindi mo nalalaman, kapatid, no? Listen to this, na ang kailangan mo talaga ay wisdom and knowledge from the Lord. Ang kailangan mo talaga, mapagharian ka ng Diyos at ng katwiran niya. Para lahat ng mga tanikala at gawa ng kaaway ay mawasak sa buhay mo sa pangalan ni Jesus. Amen! Yun ang kailangan natin, hindi pera agad. Eh kapag binigyan ka ng knowledge and wisdom ng Panginoon, kasunod na yung pera eh. Kasunod na yung pagpapala eh. And surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, because He is my shepherd. Because I seek first the kingdom of God and His righteousness. Doon ka nakakatiyak. Sino nakakasiguro dito na magtatagumpay siya? Amen. Na hindi matatapos ang buhay niya dito sa mundo na talunan siya. Amen. No? Ganun yan mga kapatid. Huwag natin kalilimutan yon, kasi marami tayong negatibong pinapapasok sa isip natin eh. No? The battle is always in our minds. Alam ba natin yon? Nasa isip natin. Kung alin yung mga pinatatambay mo dyan sa isip mo, yun ang mangyayari sa'yo. No? Ganun yan mga kapatid eh. Yun ang magmamanifest sa'yo. God knows that what we truly need, no, is knowledge. No? Yun ang talagang kailangan natin. Wisdom and knowledge. Sino dito nag-pray sa araw na to na humingi ng knowledge? Wisdom and knowledge. No? Sa lahat ng aspeto yun eh. No? Sa pagbabudget, kailangan ba ng knowledge? Yan. Kaya nung nakaraan, sumama ako dun sa palengke eh. No? Kasi kailangan budget talaga, matalino ka. Tama? Na pwede naman palang makabili ka ng mas mura at hindi ka magastusan ng marami. Tama ba mga kapatid? Yung knowledge binigay ng Lord. Amen? So, at sa pagpapamilya, kailangan ba ng knowledge? Sa pagpapalaki ng mga anak, kailangan ba nun? Lord, give me knowledge. Sobrang tigas ng mga batang to. Tama? Makukulit. No? Kahit ano na, kahit ilang taon na, 20 plus na, 30 plus na, antigas pa rin ang ulo. Kailangan ba natin ng knowledge para ma-manage? Ayan. You must have a knowledge for you to be able to manage what God has vested to you. No? Kasi tayo nga ay mga stewards, mga kapatid. Sino dito yung mga managers? Hindi niya alam, manager siya. Hello? Tayong lahat, managers tayo ng buhay natin. No? Hindi ikaw yung may-ari, Manager ka lang, stewards ka lang. May binigay ang Lord sa iyo na buhay, pamahalaan mo ng maayos. At paano mo mapamahalaan ng maayos? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Amen ba mga kapatid? No? So, ganoon. Sabi nga sa Proverbs, di ba? Natural sa mga bata yung makukulit. Pero sa tamang disiplina, pag sila ay lumaki na, ayos din yun. Kasi ako nung bata ko, ganyan din eh. No? So, ganun po yun mga kapatid. At sa mga Kristiyano, natural ba yung makulit? Ang kulit mo, sister Ang kulit mo, brother Eh, nasa kingdom of God ka na. Nawawala na yun. Andun na yung pagpapasakop sa word of God. Andun na yung pagpapasakop sa righteousness of God. Amen, mga kapatid. Andun na yung pananampalataya mo na ikaw pala ay mananagumpay. Na ikaw pala ay
ay mayaman, na ikaw pala ay tagapagmana, no? Ikaw pala ay Abraham's seeds, ikaw pala ay kasama doon sa pangako ng Panginoon. Amen. Amen. Na ikaw pala ay protected by the Lord. Amen. So, yun nga ang isa buhay natin, ganong mindset mga kapatid. No? Bakit ito po yung tinatapik natin ngayong huling linggo ng Setyembre? Kasi papasok na tayo sa last quarter of the year. Ano yung last quarter of the year? Oktubre, Nobyembre, Disyembre. No? At ang ating tema is about kingdom mindset. No? Tatanggalin na natin yung mga kaisipan o yung mga paniniwalang hindi dapat. Dapat in accordance to the will of God. Amen. Handa ba tayo mga kapatid? No? At sabi doon, all these things shall be added unto us. Lahat ng pangangailangan natin sa ating paglilingkod sa Diyos ay ibibigay ng Panginoon. Amen. Amen. Sino nandito at ang pakay niya ay talagang maglingkod sa Lord? Amen. No? Hindi tayo yung consumer. Di ba? No? Hindi tayo yung kung ano yung ma-benefit natin. Hindi ganon. Tama? Ang ating mindset na is, ay, maglilingkod ako sa Panginoon. Naglilingkod ako sa Panginoon at hindi sa tao. Amen, mga kapatid. Yun ang kingdom of God. Kingdom of light. Sino naniniwala dito? Maaaring ibigay ng Diyos sa atin ang lugar na to. Sino naniniwala dito? Amen. Yung iba parang hindi. Wala akong pera eh. Parang di ka naniniwala sa sinabi ng Lord. Amen. Na all these things shall be added. Kung kalooban ng Panginoon, di ba, magamit itong lugar to, maging permanente sa atin to, His will be done in heaven, di ba? Kung ano yung kalooban niya sa langit, ay dapat dito sa lupa. Paano natin makukuha ang kalooban ng Diyos sa langit? Diba? Prioritize God's kingdom. Prioritize prayer. And when you pray, bumubukas ang hindi lang bintana, kundi pintuan ng langit. At ang lahat ng mga nasa langit ay bababa dito sa lupa. Amen. That's how you walk in the kingdom of God. Hindi ka nakatingin sa sarili mong kakayahan, sa pinag-aralan mo, sa kung anong meron ka. No. You are in the kingdom of God, kapatid. Meron kang kakayahan. Hindi mo pa lang siguro di-discover ngayon. But God will reveal it to you. Sino gusto dito makatanggap ng revelation from God na meron pala siyang potential na gano'n? Yes. Amen. No? Lahat tayo binigyan ng Panginoon na ganyan para sa kanyang kaharian. No? So, kaya naman mga kapatid, no? Yung mga trials, yung mga problema sa buhay, ano dapat ang pananaw natin dyan kung ikaw ay nasa kingdom of God? Diba? Konteksto ng Matthew 6 eh. Worries, anxiety, diba? Kung ano-ano pa. Diba? Nag-aalala ka about tomorrow, about next week, about next month. No? Naalala mo na naman si Judith at kung sino-sino pa. Diba? So, anong dapat natin gawin mga kapatid? Ano dapat pananaw natin dyan sa mga trials and problema na yan? It's an opportunity. No? Sabihin natin, opportunity. Ayan. Opportunity yan. Stepping stone yan. Yung mga trials and problems na yan mga kapatid. Para tayo ay, mas maging malakas pa sa pananampalataya at maisabuhay pa natin lalo ang kaharian ng Diyos. Amen? Kaya, yung mga negative aspects, no, na nakikita natin sa kapaligiran o sa mga tao, no, andito yan dahil nasa last days na tayo. Pasama na ng pasama. No? But God has a promise. Sabihin natin, promise. Promise. Yan. Pag may pangako ang Diyos, tutuparin niya ba yun? Amen. Doon ba sa pangako ng Diyos, merong kondisyon? Yes. Meron. Amen. Bakit hindi natatanggap ng iba yung pangako ng Diyos? Bakit kaya? Hindi nasusunod yung kondisyones. Yes.
Sa Matthew 6:33 ba, may nakita kayong pangako? Yes. Amen. Anong sabi doon? Ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano yung mga bagay nito? Pangangailangan mo sa pamilya mo, sa pagmiministry mo, sa paglilingkod mo. Yes. Hallelujah. No? Kung ikaw ay may negosyo, bibigay niya yung kailangan mo. Kung ikaw ay empleyado, ibibigay niya yung kailangan mo para mapaunlad pa yan. No? So, lahat yun mga kapatid. At wag natin kalilimutan, mga kapatid, kapag ibinigay na, kapag nakatanggap ka ng pangako, anong gagawin mo dun sa pangako? Hindi alam, no? Pag nakatanggap ka sa Panginoon, yung pangako na tanggap mo, napagtagumpayan mo na naman yung isang problema sa buhay mo. By faith. No? Ano unang gagawin mo? Salamat ka sa Panginoon. Yan ang nakakalimutan ng marami. Natanggap niya yung pangako, nakalimutan magpasalamat. No? Natanggap yung kagalingan, no? Natanggap yung kalakasan, natanggap yung wisdom and knowledge, nakalimutan ng Panginoon. Ano mangyayari? Hindi mapuputol yung pangako na yun. May stop doon, hindi magiging tuloy-tuloy. Sino gusto dito maging tuloy-tuloy yung pagpapala pangako ng Diyos sa kanya? Amen. Yes. Anong sabi? In everything give. Yeah. Yun pala ang will of God na sinasabi sa Bible. You want to know God's will for you today and every day? You give Him thanks. You give Him praise. No? Praise Him in the midst of trials. Amen? Papuri, panalangin, at pagsamba lagi sa Panginoon. Yun ang pagkalikha sa atin, mga kapatid. No? Yun ang nasa kingdom of God. No? So, kung atin pong nalalaman at nakikita yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin, tunay nga na hindi siya nagkulang. Amen. Nasaan po ang pagkukulang? Sa atin. Bakit hindi natin natatanggap yung lahat ng mga bagay na ito? No? Dahil hindi natin nasusunod ang kondisyones. Yes. Mga kapatid. No? So kapag nasunod na natin yung kondisyones sa kaharian ng Diyos, ibibigay ba niya? Yes. Una, pasalamat ka sa Panginoon. Tanggapin mo siya bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng buhay mo. Dapat ipagsisisi ka. Amen? Buhay pagsisisi. Buhay na pag-confess sa Panginoon. No? Tama yung sinabi kanina sa devotion. Always ask. Always knock on the door. No? Always seek. And you shall find. Mga kapatid. At lagi natin isama sa prayer dapat yung knowledge and wisdom. No? Yun po, doon, yung kaparaanan na yon, doon tayo makakatanggap sa Panginoon ng lahat. No? Kasi hindi bibigay ng Panginoon sa iyo yan kung nakikita ng Diyos na hindi ka pa malaya. No? Hindi ka pa malaya doon sa mga bagay na pinapaiwas niya sa iyo. No? Yung pinapa-renounce niya sa iyo. No? Yung pinapatakwil niya sa iyo, pinapabitawan niya sa iyo. No? Kung hindi ka pa malaya doon, hindi mo pa matatanggap yung pangako. Kaya nga may kondisyon eh. Amen. So, kapagit natin kanina, naniniwala tayo na pwedeng ibigay itong lugar na to sa atin ng Panginoon. Amen. At pwedeng mas malaki pa. Amen. In the future, in the next generation. Tama? Ano ang kondisyon? Seek. Diba? Lahat tayo dapat maglingkod sa Panginoon. Amen. Para makatanggap ka. Amen. Yun ang kondisyon. Mapagharian ka ng Diyos, yung kanyang katwiran ng maisabuhay mo. Amen. At una, palalayain ka ng Panginoon sa mga sumpa. Yes. Hallelujah. At kapag malaya ka na mula sa sumpa, ibabagsak niya na ang pagpapala. Amen, Lord. Hallelujah. Nakuha natin mga kapatid. No? So napakahalaga sa atin mga kapatid na pamuhay ang salita ng Diyos. You seek Him first. No? Hindi tayo maging talunan. Hindi tayo maging ignorante. No? Hindi ka ignorante sa banal na espiritu, hindi ka ignorante sa kaligtasan, hindi ka ignorante sa mga bagay sa paligid mo na nakakasama sa iyo na dapat mong iwasan.
Amen. So kaya, it is certainly not the counsel of Matthew 6:33, yung sinasabi na lahat ng kahilingan mo ay ibibigay. Hindi yun ang Matthew 6:33, ha? Yes. Baka akala ng ibang mga Kristiyano ang Matthew 6:33, lahat ng kahilingan ko ay ibibigay. No. Linawin natin, mga kapatid. No? Magkalinawan tayo. Hindi yun ang Matthew 6:33. Hindi lahat ng pinalangin mo sa Panginoon, hiniling mo sa Panginoon ay answer ay yes. Hindi yun. Kaya nga, seek first His kingdom and His righteousness. Kaya nga, magiging tama ang panalangin mo dahil alam mo na yung katwiran niya. Amen. Magiging tama yung pag-iisip mo dahil alam mo na yung katwiran niya. Magiging tama yung paraan mo, no? Dahil alam mo na yung katwiran niya. Kaya all these things will be added unto you. Ito ay turo ng Panginoon, mga kapatid. And our focus should be in Jesus, mga kapatid. Lahat ng natatanggap natin sa Panginoon ay dapat para sa Kanyang kaharian. Amen. So, yung mga mga finances natin, para ba sa Panginoon yan? Amen. Are you willing to finance the kingdom of God? Amen. Amen? Kasama yun eh. Yung seek first is kingdom of God. Itong trabaho ko, Panginoon, this is one of your instrument to finance your kingdom. Tama ba? Itong binigay mo sa aking kaparaanan, Panginoon, it is one of the instrument, Lord, na gagamitin mo to finance your kingdom, to expand your territory, to share the gospel, to have the many means to share the gospel. Kasama po ba yun, mga kapatid? Yes, kailangan mapag-aralan natin yun. Kaya yung mindset na yun, kingdom mindset, yun ang magpapatagumpay sa ating lahat. Amen. So, yun po, mga kapatid, ang mensahe ng Diyos. Kung naunawaan natin yun, sabihin natin, hallelujah. Hallelujah. Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Praise God. Praise Jesus. Amen. I call on music ministry, and we will pray, mga kapatid. We will pray for knowledge. Sino handa dito manalangin ng knowledge and wisdom? Sino handa dito to receive the filling of the Holy Spirit? Hallelujah. Amen. Sa ganoong paraan, kapatid, you will be victorious in your daily life. You will have a powerful life. It always starts in prayer. It always starts in surrender. Amen. Lord, your will be done. Your will be done. Hallelujah. Thank you, Jesus. And truly, Panginoon, through it all, Lord God, you never leave us. You never forsake us. In every battles, in every trials, Lord God, Panginoon, salamat po dahil hindi mo kami iniwan, Panginoon. And truly, you will forever be our God, our King, Panginoon. And we will not be ashamed of the gospel. We will not be ashamed, Panginoon, of you saving us, giving us sufficient grace, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kapatid, habang inaawit natin yung kantang ito, you can start your prayer to God, to ask wisdom, to ask knowledge. Ang sabi ng Panginoon, ikaw ay pinagpala na. You are blessed, so you can be a blessing. Amen. Sabi ng Panginoon, ikaw ay mananagumpay. Ikaw ay mayaman. At pag sinabi kong mayaman, I'm not just speaking about finances. It's all about mayaman sa salita ng Diyos. Mayaman sa karunungan. Mayaman sa wisdom mula sa Panginoon. And that's how we walk in the kingdom of God. And that's how we walk in the light. And that's how we are victory. We are victorious over all the dominion of darkness in this world. Salamat, Panginoon.
sa umagang ito, Lord, na pinagkaloob mo sa amin. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil kami kabahagi ng kaharian mo. Salamat, Lord, at kami po'y tinanggap mo at kinupkop mo, Panginoon, at inaalagaan mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkilos ng iyong Santong Espiritu, na sa tuwing kami nanghihina, ikaw ang aming kalakasan. Na sa tuwing kami, Lord God, ay nasa kawalan, Panginoon, ikaw, Panginoon, nagbibigay ng kaparaanan. Salamat, Lord God, na you always make a way when there seems to be no way, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga bagay na kaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga abilidad na ipinagkaloob mo. Sa mga bagay, Panginoon, na ibinigay mong instrumento para kami magtagumpay sa buhay na ito. Lord, patuloy na ang kalooban mo ang mangyari sa aming buhay. Ama, ikaw ang maghari, O Diyos. Kaya naman, church, let's pray this prayer. Lord God, give us knowledge, Lord. Lord God, give us wisdom, Lord God. Each and every one of us, Panginoon, so we can be victorious, Panginoon, sa aming araw-araw na buhay, Lord God. At hindi kami maging ignorante, Panginoon, sa mga plano mo, sa mga pagkilos mo, Panginoon, sa salita mo, Lord God. At ang salita mo sa araw na ito, Lord God, ay siya namin tinatanggap, Panginoon. We receive, Panginoon. We receive strength, comes from you. We receive joy, Panginoon, that comes from you, comes from your word, Panginoon. And you mentioned, Lord God, be still and know that I am God. Lord, kami nga po ay manatili at dapat nalalaman namin palagi na ikaw ay mataas sa aming mga anumang dinaraanan. Ikaw ang mas mataas sa anumang pagsubok o anumang mga karamdaman, Panginoon. Lord, you are the God who provides. You're the God who are our healer, Panginoon. You're the God who protects us. You're the God who leads us, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, patuloy na ikaw ang mangusap sa bawat isa sa amin, Lord God, na maiwasan na namin, Lord, anumang impluensya ng kingdom of darkness, Panginoon, sa sanlibutan ito, Lord God. Right now, Panginoon, thank you for the power and authority that you have given us. And right now, winawasak namin anumang tangka, anumang plano, anumang tanikala ng Diablo in Jesus' name. Spirit of vices, spirit of unbelief, spirit of doubt, spirit of division, in Jesus' name. We cast out in Jesus' name. And we release the power of the Holy Spirit. Kaya kapatid, receive in the name of Jesus the joy that comes from God, the peace that comes from Jesus. Receive the portion that comes from God, double portion, double anointing. Receive in the name of Jesus. Hallelujah. And receive the victory that comes from the Lord. Winawasak namin anumang kahirapan in Jesus' name. And we will say we are rich in the Lord. We claim and we declare and we decree that we are blessed. Hallelujah. That we are victorious. That we are healed. We receive that we are delivered from evil. We receive the anointing from the Holy Spirit in Jesus' name. Kapatid, kung naniniwala ka by faith, you receive it. Receive and believe by faith. Right now, sabi ng Panginoon, anak, ikaw ay mananagumpay. Anak, ikaw ang binamahal ko. Anak, poprotektahan kita. Anak, gagabayan kita. I will give you knowledge. I will give you wisdom. God has open arms to give us all our needs according to His riches and glory. In Jesus' name. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pagkakataong ito na kami nakatanggap. Tinatanggap namin anumang salita at aral mo, Panginoon, na ito'y maging paraan upang kaming lahat ay magtagumpay at patuloy na lumakad sa kaharian ng liwanag buhat sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ama naming Diyos, we commit to you, we submit to you, DOCGM. We commit to you every family na nandirito, maging yung wala dito, Panginoon. We commit to you, Lord God, ang mga ministry na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. We submit to you, Lord God. Ikaw nga po, O Diyos, ang patuloy na maghari at ang katuwiran mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. We give you all praise. We give you all glory. We give you all